At andito na naman ang ating ka-road trip. Meron tayong reaction video. Dito kay Ilan Man Indaraos, alamin kung kailan Indaraos ang ating barangay at SK sa Pilipinas. Alamin natin kung kailan dinaraos yan. At panoorin at nakalipas ng ilang beses na postponement ng sa Lunes, October 30 ay isasagawa ang barangay at sangguniang eleksyon sa Pilipinas. At magboto tayo ng maaga. Bukas, ayan, panoorin po natin ang buong detalye at brief history, guys. Alright, thank you so much sa inyong lahat. Sa darating na Lunes, ika-30 ng Oktubre sa taong kasalukuyan ay muling isasagawa ang barangay at SK election sa bansa. Itinakda ito ng Commission on Elections na tatagal sa loob ng 8 oras mula alas 7 ng umaga at matatapos ng alas 3 ng hapon. Ngunit alam mo ba na noong taong 1982 lamang isinagawa ang unang barangay election sa Pilipinas? Noong May 17, 1982, 41 taon na ang nakalilipas nang isinagawa ang unang barangay election sa mahigit 42,000 barangay sa bansa. Sa eleksyong ito ay inihalal sa bawat barangay ang 7 opisyal ng barangay council na binubuo ng isang punong barangay o barangay chairman at 6 na konsehal. Alinsunod ito sa nakasaad sa Batas Pambansa bilang 222 o ang Barangay Election Act of 1982 na pinirmahan ni Pangulong Ferdinand E. Marcos. Ayon din sa batas na ito, manunungkulan ng mga opisyalis ng Barangay Council sa loob ng 6 na taon. Ngunit binago ito at ginawa na lamang na hanggang 3 taon, alinsunod naman sa Local Government Code of 1991. Samantala, noon namang December 4, 1992, isinagawa ang unang sangguniang kabataan elections alinsunod sa 1991 Local Government Code ng Department of Interior and Local Government o DILG na nilagdaan naman ni Pangulong Corazon Aquino. Nakasaad dito na ang bawat barangay sa Pilipinas ay inaatasan ng batas na magkaroon ng sangguniang kabataan na binubuo ng isang chairman, isang secretary, isang treasurer at 7 miyembro. Nakasaad din sa nasabing batas ang kapangyarihan at gampanin ng sangguniang kabataan, pangunahin na ang mga programa na makapagpapayabong sa social, political, economic, cultural, intellectual, moral, spiritual at physical development ng miyembrong kabataan. Noong una ay hindi pa sabay na isinasagawa ang barangay at SK elections hanggang sumapit ang taong 2002 kung saan unang idinaos ang synchronized barangay at sangguniang kabataan election sa bansa. Maituturing mga itong pinakamaliit na political unit. Malaki pa rin ang papel na ginagampanan ng mga barangay official at sangguniang kabataan, kung kaya naman mahalaga na pumili ng tamang individual upang gumanap sa mga posisyong ito. Alright, vote wisely. Ayan, now you know kung anong history ng barangay at SK natin naging eleksyon nakaraang taon. At panoorin po natin at maraming salamat sa inyong lahat and peace out.